of the Youth Radio. Pakinggan niyo. Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Was driven by the fire inside of you, was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved in power. We are the power, we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Open up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget, we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, cause if we go together, we have the power. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Talk about living your life. Talk about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break the walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Participate with our cooperation, all initiation, dream big dreams. Please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring,
involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda, and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag Voti Radio. V-O-T-Y. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM. General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, the world knows. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Ang tinig ng kabataan, hindi magpapatinag at di magpapayanig. Kabataang may boses na dapat pakinggan at dapat pag-usapan. Kami ang makabagong kabataan. Kabataang nagtatanong at nag-uusisa. Kabataang may pagmamahal sa wika at sa bansang malaya. Kasama ang buong pwersa ng Voice of the Youth Network, VNN, Creative Voices, the Voice of Creativity, Certified Voice Artist Program, Certified Voice Artist Philippines, CBAP Inc., National Youth Commission, Philippine Information Agency Region 12 at ng 105.1 Mega News FM General Santos. We are the power. We are the voice of youth. Welcome to Voice of the Youth Radio. We're the voice of the youth. Rise up. Great day! Maligayang Sabado mga kaboses, mga Voti all over the Philippines at sa buong mundo. Isang mapagpala at pagpalayang araw sa ating lahat. Sa ngalan na nag-iisang voice master ng Pilipinas, walang iba kundi si Pocholo de Leon Gonzalez, ang founder ng Voice of the Youth Network, Creative Voices Productions, at ng Certified Voice Artists Philippines Incorporated, Creative Voices Productions at CBAP Inc. Ako po ang inyong katinig, kababayang kasangga ng kabataan, Papa Lem, Harlem Jude Ferolino, ang inyong voice papi at Executive Director ng Voice of the Youth Network sa buong Pilipinas. Great day, Papa Lem! 1.5 oras na naman tayong magsasama-sama sa isang programang punong-puno ng information, inspiration, involvement at empowerment para sa kabataang Pinoy. Nawa ay makasama namin kayo na kilalanin at kausapin ang mga natatangi at kinabibilibang mga kabataan ng ating bayan. Ako po ang inyong katinig at kababayang katuwang ng kabataan,
Tito Jack. John Anthony Kabuga ang inyong The Voice Vision ng SIVA Batch 10 at Voice of the Youth Network, boses ng kabataan sa larangan ng edukasyon. At live na po tayong napapanood at napapakinggan sa 105.1 Mega News FM. General Santos, Ana ba? Sa programang Gawa ng Kabataan at para sa kabataan. Welcome to the show. Welcome to Voice of the Youth Radio. Magandang hapon, Tito Jack. Magandang hapon, Papa Lem. Ayan, kamusta ka naman? Ito nga, maulan ang panahon. Oo, malamig-lamig ngayon ha. Oo, tsaka nag-brown out kanina. Siguradong na-miss nyo kami sa unang 30 minutos ng ating programa. Baka nagtaka sila. Baka nagtaka lang kayo, pero eto po kami ngayon. Live at kicking at nakikita tayo sa live ngayon. Para sa ating mga viewers dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Great day. Ayan, mag-greet na po kayo pag may greetings at shoutouts kayo sa ating live stream. Ayan na po si John Erics Cebuco. Yay! Yan ang sabi niya. Good that the power get back. Ay, get back. Kinaya mo, I'll get back to you next time. Yes, because I have the power. Yeah. We have the power. We are the voice of the youth. Meron pa dyan si Ma Michelle. Sino to? Michelle? Makato pala. Great day. May sinashoutout na po siya ng marami. Voice over Sakura, Laarni Rivera. Ayan, tsaka everyone. Kaya nyo yun. Po, mag-tag po kayo dyan at highlight. Para diba, meron ganun. Ayan, great day. Kaya yun, i-comment, i-share nyo. At may mga makakasama tayong mga panauhin maya-maya lang. Ayun. Ay, sige na, wag nating patagalin pa. Sige, Tito Jack, ano-ano ang ating aabangan ngayong araw sa VOTY Radio. Para sa Opportunities for the Youth Global Ambassador Program 2024, nagbukas na aplikasyon para sa nasabing programa. Magsasara na ngayong November 15. Sa VOTY Feature News, Batch 22 ng Certified Voice Artist Program, umarangkada na. At sa Trending News, kauna-unahang nanalo sa The Miss Philippines 2023, nag-trending dahil sa kanyang winning answer sa final Q&A gamit lang ang lengguaheng Filipino. Wow! Yan ang mga balitang aabangan sa VOTY Radio's News for the Youth. Para sa ating Believe Kami Sa'yo, ating pakinggan ang naging karanasan ng dalawa sa ating mga katinig VOTY volunteers na nahalal sa katatapos lamang na barangay at sangguniang kabataan elections. Sino kaya yan? Guess what? At meron pa? Yes, Tito Jack. Tinawag ko yung sarili ko. Yes, Tito Jack. At iba't ibang fun kaalaman ibabahagi sa atin ni Ilvok Senador Triviador Kuya Navi sa VOTY Trivia Time. Lahat ng yan ay inyo lamang mapapakinggan dito lamang sa ating programa. Kaya wag na po kayong umalis pa, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang episode 4 or 5 ng VOTY Radio. Sure you can reach the skies if you want. Magandang hapon mga katinig, ka-VOTY at ka-Mega nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang katinig Youthcasters para sa VOTY Radio News for the Youth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang pambansang kape ng bayan, pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc, pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. Kasama ang inyong katinig, Harlem Jude Ferolino, John Anthony Kabuga, Aini Rose Sanico, Ida Pangato, at Jari Jade Cortez. Araw ngayon ng Sabado, November 4, 2023. Ating pakinggan ang mga natatanging balita para sa kabataan sa linggong ito. Para sa Opportunities for the Youth Global Ambassador Program 2024, nagbukas na. Aplikasyon para sa nasabing programa magsasara na ngayong November 15. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Aini Rose Sanico.
Inaanyayahan ng mga kabataan na makilahok sa pagbubukas muli ng Global Ambassador Program at mapabilang sa isang komunidad ng mga kabataang may iisang mitiin. Layunin ng programa na malinang ang kakayahan ng mga kabataan at maging ambassador sa kani-kaniyang bansa upang mapaunlad ang komunidad na kanyang kinabibilangan batay sa mga ideya o impormasyon na matututuhan sa programa. Bilang Global Ambassador, may pagkakataon ng kabataan na makipag-ugnayan sa ibang youth delegates mula sa iba't ibang bansa patungkol sa youth opportunities. Magkakaroon din sila ng mga ideya kung paano makakatulong upang mapaunlad ang ating bansa at magsilbing inspirasyon sa mga kabataan na malinang ang kanilang kakayahan o talento. Ang aplikasyon sa nasabing programa ay hanggang November 15 ngayong taon. Matatandaan, ang Global Ambassador Program ay isa sa mga pangunahing programa na inilunsad para sa mga kabataan. Nilahukan ito ng mga kabataan mula sa 130 bansa sa buong mundo noong 2018, kung kailan ito inilunsad. At yan ang ating opportunities for the youth, kasama si Angelica May Makuha, Aini Rose Sanico, nagbabalita para sa VOTY Radio, News for the Youth. We're the voice of the youth. And maraming salamat sa balitang yan, Angelica May Makuha at katinig Aini Rose Sanico. Okay, Tito Jack, ito na naman opportunities para sa ating kabataan na makilahok sa isang programang makakakilala sila ng ibang lahi, di ba? Ibang bansa, no? Mga kabataan mula sa iba't ibang bansa habang sinusulong ang kanya-kanyang advokasya. Maganda yan, Papa Lem, dahil layunin din ng programa, no, na malinang pala dito yung kakayahan ng mga kabataan. At syempre, no, maging ambassador representing yung kanilang kani-kanyang mga bansa. At nasabi din dito na nakita ko sa website nila, 2018 yung first ever appearance nito, and naka-engage na pala ito ng mga kabataan for more than 130 countries worldwide. Marami-rami na rin ang mga nakasali dito. Yeah. Kaya kung gusto nyong sumali dyan, puntahan nyo na lang yung or hanapin nyo, no, sa ating NYC, National Youth Commission, sa Voice of the Youth Network Facebook page. Yan, ipopost natin yung mga opportunities natin. Pero bago na tayo pumunta sa next Papa item. Banggit natin yung word na ambassador. Tingin ko mayroong hatid na fun trivia ang ating Ilvocsinador Triviador para dyan. Kuya Navi, pasok. Ayun, di ba? Kabataan, alam nyo ba? Ang konsepto ng ambassadors ay unang naitala noong pang mga sinaunang sibilisasyon o yung mga ancient civilizations tulad ng mga Greeks, mga Romans, pati na rin ng mga Chinese. May ambassador na sila? May ambassador sa sila noon. Anong ginagawa nila? Siyempre. Nagpo-promote? Nagpo-promote, hindi. Yun. Actually, yung term na ambassador, hango yan sa salitang Latin na ambactus. Na ang kahulugan naman ay servant or minister. So talagang nagsaserve sila para sa kanilang mga community. Tapos yun, tumatawid sila sa mga ibang mga lugar. At yun doon nagsimula ang pagkakaroon ng ambassador. Ayun, alam nyo na. Back to you, Tito Jack and Papa Lem. Thank you, Kuya Navi. Ayan, speaking of servant at pag-minister, mamaya meron tayong mga servant leaders dito. Sa bilib kami sa'yo. Mga ambassador din sila. Yes, Papa Lem. Salamat. Para sa VOTY Feature News naman. Batch 22 ng Certified Voice Artist Program umarangkada na. Para sa buong detalye, alamin natin mula kay Ida Pangato. Nagsimula na muli ang isang buwang pagsasanay para sa mga nagnanais matuto ng voice acting, ang Certified Voice Artist Program o CVAP. Itinatag ito ni Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez, noong 2020 at ngayon nasa ika-22 batch na ang nasabing program. Ang training sa CVAP ay nakapaloob lamang sa 4 na Sabado kung saan sasanayin ng mga voicemates o ang makalahok nito ang kani-kanilang sarili sa pag-voice over, character voices, broadcasting, vlogging, commercial announcing, audio drama at iba pa. Isinagawa nitong Biyernes ang Acquaintance Night at Orientation na may temang Spooky Halloween bilang katuwaan sa nakakatindig balahibong galing at istorya ng mga pinakahuling batch ng CVAP ngayong 2023.
Inaasahang magtapos ang mga kalahok ng CVAP ngayong December 9 habang magsisimula ang Batch 23 sa unang Sabado ng Enero taong 2024. Para sa mga gustong mag-register, puntahan lamang ang Facebook page ng Certified Voice Artist Program o bisitahin ang website nito at www.certifiedvoiceartist.com. At yan ang ating Voti Feature News. Ida Pangato para sa Voti Radio News for the Youth. We're the voice of the youth. Maraming salamat sa magandang Voti Feature News. Kaya eto na, ngayong araw na ito, no, nagsimula na ang CVAP Batch 22. Yes, Batch 22. Huling batch for 2023. Batch 22. Parang kailan lang kayo, Tito Jack, ang huling batch ng 2021. Yes, Batch 10. That was 2021. Kasi nga CVAP Voices Con 2021. Yeah. Doon kayo nag-audition. Audition pa tawag doon. Nag-vote trivia. Ano ba yan? Yung ano mo, TikTok challenge. Ako naman tandaan ang pangalan. TikTok challenge. Nasa edad na din yan. Ako nagsabi. TikTok challenge. Ayan, so balita ko rin ang ating kasama dito ay siya rin ang unang trainer kanina. At kamusta kaya ang kanyang experience, no? At balita ko rin yung nagsasalita ngayon ay isa din sa mga nag-host ngayong week 1. Ay, ikaw yun. Ikaw pala yun. Ayan, Kuya Navi, ang ating Ilboksinador Triviador. Nabubulan na ako. Ano ang ating dyan, trivia? Ayan, thank you Tito Jack. Medyo mahaba-haba yung i-discuss kong trivia ngayon. Pero may kinalaman din to sa ating Certified Voice Artist Program. Dahil nga alam natin, isa ito sa pinakatanyag at talagang nangungunang programa dito sa Pilipinas na nagtuturo ng voiceovers at dubbing, di ba? Bukod sa iba pang mga aspeto ng pagboboses. Yep. Ngayon, alam nyo ba? Alam. Di pa. Alam yung na agad. Yung dubbing ng mga foreign movies, matagal na yan. Panahon pa ng pananakop ng mga Amerikano sa ating bansa ay sinimulan na ang pagdadub o pagsasali ng mga pelikula sa wikang Filipino para mas maunawaan ito, syempre, ng masa, ng mga kapwa natin Pilipino. At ang pinakaunang English film na dinub sa Tagalog o sa Filipino, sinasabi na ito yung pelikula na hango sa libro ni Margaret Mitchell na Gone with the Wind. Ay! Ang original na movie ay na-release noong 1939 at isinali naman ito sa wikang Filipino noong 1940 na pinamagatang Ibinunga ng Hangin. Yan. Pero bukod dyan, meron pang nauna. Meron pa. Na Filipino dubbing. Ano yun? Pero ang pelikula na ito ay produced din ng isang Pilipino. Wow. Pero nag-start siya sa Spanish. Ito ang pelikulang Zamboanga noong 1937, directed by Eduardo de Castro. Yan. So yan, diyan nagsimula ang parang tradisyon ng pagsasalin ng mga pelikula o palabas mula sa ibang bansa sa wikang Filipino. Ayun. Yan. Ngayon alam nyo na. Back to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat, Kuya Navi. Ayun pala. Matagal yun, Tito Jack. Ang tagal na. Parang kailan lang din kami nag-umpisa. Nandun pala ako. Doon ka sa panahong yun. Tagal na nun, 1939. Oo. Parang yung mga, okay, 1939. Matagal-tagal. Kaedad ng General Santos City nung ito ay may patrivia rin. Kasi ang Jensen ay kumbaga dumating si General Paulino Santos dito ng February 27, 1939. Sabi na, trivia rin pala tayo. Pero Tito Jack, nakapag-dubbing ka na ba? Yes, oo. Na-experience ko na yan. Ano ba yung dubbing mo na, yung parang, yun nga, nilalapatan ng boses mo, yung isang material from another language. Yes, Kunyari yung English, tawag ni Kuya Navi kanina, English, ginagawang Tagalog. Yan. Anong experience mo sa Creative Voices, yan sa CVAP, na nag-dubbing ka ng into Tagalog or into English? Yan. Siguro ang isa sa mga challenges siguro sa pagda-dubbing. Mga challenges. Yung kailangan mong i-sync yung boses mo habang nagsasalita yung nasa pelikula mismo. Habang bumubukado yung bibig niya, so syempre yung boses mo dapat nakasync din doon. Saka sakto, umaarte ka pa. Oo.
Tapos yung mga words doon, mabubulol ka pa dyan kasi syempre hindi tayo sanay sa Tagalog minsan. Oo. Hirapan tayo mag-Tagalog. Oo, nahirapan talaga tayo dyan. Minsan sa ating, minsan nahirapan ako sa paglalakad ko ba yan? Wow! Hindi maintindihan ba? Oo. Malaman ba na Ilonggo ka kung sa paglalakad mo lang makikita na? Sa pagdadamit mo ba yan? Sa paplansya mo ng... Oo, nalaman nila agad, no? Correct. Pero syempre, tayo naman dito, tatlo, tayo ni Three Boys Kitiers, Kuya Navi, ikaw, Tito Jack, Papalem TV, official. Talagang nag-dub. Ay, mali. Papalem lang pala. Nag-dub tayo ng into English from Japanese. Yung manga natin. Syempre, Creative Voices yan at Meta Voices Talent and Casting Agency. Oo, at hindi natin, di ba, baka hindi natin mamalayan at babalik na din ang ating mga correct. Japanese translated na At isa sa mga sikat na dubbing ngayon from English to Tagalog ay itong ating The Amazing Digital Circus. Shoutout sa ating lumabas na po isang balita lang naman to, kakapapasok lang balita. Go lang. Yung reaction video ng mga nag-dub ng Filipino doon sa kanilang ginawang dubbing sa The Amazing Digital Circus. The Amazing Digital Circus. Nasa YouTube na ni The Golden Voice Vlogs. Ayan, congratulations sa mga nag-dub. Syempre, congratulations sa ating mentor dyan. Pocholo de Voice Gonzales. Master Pocholo Gonzales. Thank you. So yun po ang ating opportunities for the youth. Para sa Voti Trending News. Kauna-unahang nanalo sa The Miss Philippines 2023. Nagtrending dahil sa kanyang sagot sa final Q&A gamit lang ang lengguwaheng Filipino. Ang mga detalye niyan, alamin natin kay Jerich Cortez. Umabot na sa higit 1.6 million ang views ng video ng winning answer ng The Miss Philippines 2023 Alatea Ambrosio na Tubong Bulacan. Ito ay dahil sa kaniyang panalong kasagutan para sa final Q&A portion ng nasabing pageant. Tinanong kasi ito si Wikang Ingles kung ano para sa kaniya ang totoong pagkakakilanlan ng isang Pilipino at paano niya ito isusulong sa buong mundo. Ayon kay Alatea, 3 ang totoong sumasagisag sa pagka-Pilipino. Una ay ang wikang Pilipino na nagpapatunay na pagkakaisa kahit iba-iba ang dialekto. Pangalawa ay ang kulay kayumanggi na sumasalamin aniya sa kasipagan. At pangatlo ay ang pagmamahal sa bayan na sumisimbolo sa pakikipaglaban para sa kasaranlan. Dagdag ni Alatea, ang 3 nabanggit ay kaniyang advokasya upang mapaunlad ang bansa. Hindi lang sa larangan ng turismo kundi pati na rin sa iba pang industriya. Pagtatapos nito, mapapahalagan aniya nito kung ito ang hihiranging The Miss Philippines dahil siya ang kumakatawan sa isang tunay na The Miss Philippines sa salita, sa balat at sa gawa. At iyan ang ating Voti Trending News, Jerry Chick Cortez para sa Voti Radio News for the Youth. We're the voice of the youth. Ayan, magandang balita. Trending na trending yan. Nag 1 million views na nga yan eh. Oo, tiningnan ko nga yan kanina, Papalem. Ang ganda naman talaga ng pagkasagot ni Alatea. At alam mong bihasa siya sa paggamit ng wikang Filipino. Oo, taga siya eh. Bulacan. Taga Bulacan po siya. At bihira lang kasi natin makita sa isang pageant. Lalo na itong kauna-unahang The Miss Philippines 2023 na English, di ba yung tanong bigla na lang sasagutin tayo ng straight Tagalog, Filipino language. Nakaka-proud kasi tamang-tama din sa question niya. Ano ang tunay na identity ng isang Pilipino at paano mo ito ipopromote? Ayan. At syempre bilang pagpopromote niya, ginamit niya yung ating wikang Filipino. Kasama na dyan yung una-una daw, yung wikang Filipino. Kasi ang dami-daming dialekto sa Pilipinas. Pero nagkakaisa tayo dahil sa wikang Filipino. Number 2, yung balat, di ba? Simbolismo to, no? Simbolismo daw yan ng pagsisikap. Lalo na, syempre, yung mga farmers natin. Ayun, syempre, yun yung nakikita nating simbolo ng kasipagan ng Pilipino. At ay manggi ang balat. Maganda ang kulay ng ating mga kababayan. Yes. Yung iba nagpapagluto. Golden brown. Golden brown. Iba gustong ma-achieve ang perfect tan ng skin. At pangatlo ay yung pagmamahal sa bayan. Yung patriotism, diba? Yung sinusulong ng Voti na bakit tayo nag-a-advokasya para sa kabataan. Dahil mahal natin ang bayan, kailangan ng kabataan ay may
boses na napapakinggan. Hinahanapan ko ng rhyme Para diba sabi nga, pakikipaglaban para sa kasarinlan. Kasarinlan. Kahit hanggang ngayon. Ngayon na dahil malaya na tayo, patuloy lamang po ang pakikinig. Kala ko naman. Mapapromote lang. Promote pala. VOTY Radio. Oy, shoutout ko muna dito ha. Shoutout from nawala tuloy. From Kalumpang Christian Village, Kalumpang, Aubrey Sanico. Meron pa dito ha. Merong mga nagtag dito ng sino yung greetings tinatag nila. Natin dyan? Kay from Canada daw, John Mark Maribojo Ramirez. Hi. Ayan. John Mark. Eto pa, nakikinig din ang aking kapatid ngayon sa Coronadal City. Hello, Mutya. Ayan, si Jasmine K. Mutya ng Coronadal. Ayan, Miss Anna Jen sa Coronadal City nakikinig din. At isa sa ating mga certified voice artist voice puppy scholar to ha. Talaga si Batch 22, si Joselito Trazona, sabi niya enjoy talaga ang CVAP and we can learn so much sa week 1 pa lang, pero enjoy na kasama ang mga voice mate and especially yung mga pathology na nakaka-inspire. Tama yan. Kanina yung ating Ilvox Senador, siya po yung trainer number 1. At bago yan, basahin muna natin yung comment ni Lian Alcantara. Maganda yan. Sige, ikaw na titijak magbasa. Kasi nag-scroll dito. Sige lang. Sabi ni Miss Lian Alcantara, CVA, ang nakakatuwa sa Bulacan, pinopromote talaga nila ang wikang Filipino. Ay, yun pala. Sa mga, 'di ba, pinopromote nila sa mga formal letters, business letters, sa mga script at sa kahit saan pa yan. Di ba? Kita mo yung maganda niyan, may pagkakakilanlan bilang isang Pilipino. Hindi lang for the char yung kanyang sagot doon. Talagang isinasabuhay niya ang pagka-Pilipino dahil mismong sila sa Bulacan ay pinopromote nila ang wikang Filipino. At magandang pagsulong yan sa pagkakaroon ng intelektualisasyon ng wikang Filipino. Kaya pa ba? Ayan, bago pa natin mawala ang ating mga dila sa pagkapilipit, alamin natin ang trivia mula sa ating Ilvox Senador. Triviador. Kuya Navi. Na-pressure tuloy ako dahil ang usapang Filipino to. So susubukan kong ipahayag ang ating trivia sa wikang Filipino. Natutuwa ako sa balita yan dahil animoy. Sige lang. Talagang kapatid ba yun ng anime? Di ba kasi yun? Ay ba yun? Sige, go. Animo? Sige. Isinabuhay ni Alethea ang kahulugan ng kanyang pangalan. Bakit? Ano ang kahulugan ng pangalang Althea? Ang Alethea ay nagsimula sa salitang Griego na ang kahulugan ay katotohanan at sinseridad. Diba? Kaya sumisimbolo ito sa pagiging true, honest, and sincere. Diba? Napaka-positibo ng enerhiyang dala ng pangalang Alethea. Kaya madalas itong napipili, lalo ng mga sinaunang Griego, pangalan ng mga anak nilang babae, dahil talagang kaakibat o kakambal nito ang pagiging totoo. Ngayon naman pala. Nakaya mo. Success! Kinaya At mo. yan po ang trivia hatid sa inyo. Ako po si Navi Garcia, Ilvox Senador, Triviador. Thank you, Kuya Navi. Ayan, si Michelle, animoy. Ayan, ano ka na dito ni Michelle. Kaya natin yan, Tito Jack, sabi na Tilay. Oo, kaya natin yan. Kaya natin yan. At yun panoorin nyo, napabilib ako talaga, no? At dahil dyan, believe kami sa'yo. Yun ang susunod. Mamaya pa pala yun. At syempre, Tito Jack, kung wala ng greetings dyan, tula rin daw, sabi ni Michelle. Wala nang greetings dyan. Wala na, naubos sa papalim. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong VOTY Network ngayong linggo. Sampo ng ating mga katinig youthcasters, ito ang VOTY Radio News for the Youth. Ang bahaging yan ay hatid sa inyo ng Creative Voices, the voice of creativity. Certified Voice Artist Program, Voice of the Youth Network, Mega News FM Gensan, at ng Philippine Information Agency Region 12. Diyan lamang po kayo, susunod ng ating Believe Kami Sa'yo. Ang mga katinig na nanalo nito lang linggo sa halala ng Sangguniang Kabataan, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala.
The youth is the hope of the future, they say. Because of this, many of our youngsters today do the necessary preparations as they await for their time to shine. But why wait for the future if you can be hope today? Why wait for tomorrow if you can already make a difference, even if you are still young? You can. The Voice of the Youth Network encourages young individuals to act as early as now. That is because the Voice of the Youth Network believes that no matter how young they may be, they can still spark positive changes in the society. All we have to do is give these young individuals an opportunity to understand issues and get involved in order to develop their own talents and skills. Committed to inform, inspire, involve, and empower the youth, the Voice of the Youth Network has been around since 1996. It was founded by Pocholo the Voice Master Gonzalez, who believed in the endless potentials of young people. It has been to different countries and received several awards because of his advocacies. Several radio shows also aired over different radio stations to further promote its causes. Many years have already passed, but the Voice of the Youth is still here. The advocacy still goes on. With around 100,000 members now, Voice of the Youth Network continues to inform, inspire, involve, and empower the youth. Its members have been busy attending events and supporting various projects that aim to strengthen the youth. Currently, Voice of the Youth Network runs several youth-oriented shows. It is active online as well. Events, products, services, and even youth opportunities especially created to widen the horizon of young people. The ones behind the success of these programs and projects are all talented and passionate young individuals. Indeed, one does not have to wait anymore. Now is the time to take action. You can make a difference. Be informed. Be inspired. Be involved. Be empowered. Join Voice of the Youth Network. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 We're the voice of the youth. Muli pong nagbabalik ang Voice of the Youth Radio dito lamang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Ano ba? Anak mo lang! Ginagaya ko yung stinger nila. Hindi ko kasi mahanap. Kasama nyo pa rin ang inyong katinig voice papi, Papa Lem. The Voice Vision, Tito Jack, time check, alas 5:04 na po ng hapon. That time check is brought to you by Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pambansang kape ng bayan. Pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tulukan. At Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc, kapag always kang naka Mega C, always kang healthy. Taas na. Taas eh. Ayan, syempre mag-shoutout na kayo sa ating comment section bago natin ipakilala ang ating mga kasamahan. Mukhang alam na rin naman nila kung sino ang ating guest. Pero nagpapa-shoutout si Michelle Macato, kina Miguel Pardo, Luis Miguel Santa Maria, Don Jose Salita. Ayan, at may greetings tayo mula sa Emilio Aguinaldo Shrine, Kawit, Cavite. Ayan, Leyan Alcantara. At sabi din dito ni Joel Esterio Hancorda. Aha. Tama ba ang pagkabasa ko nito? Hindi ko din. Watching from Barangay. Dalawang barangay siya. Ganun ba yun? Barangay Dajangas North,
General Santos City. Proud family here. Naman. Proud family. Sino kaya ang ano daw? Pinaka-proud nito. Pinaka-proud. Sige. Ayan. Sige, Papalem. It's time to pakilala ang ating guest for this afternoon, Tito Jack. Yes, Papalem, makakasama natin ngayon sa Bilib Kami Sa'yo ang mga nakakabilib na mga kabataan mula sa Voice of the Youth Network, our very own Katinigs na magbibigay information, inspiration, involvement at empowerment sa kabataang Pilipino at sa kabataang general bilang mga leader ng sangguniang kabataan. Huwag na nating patagalin pa dahil andito na sila, starting off with our first guest, ang SK Kagawad-elect mula sa Barangay Dajanga South. Let us all welcome Ida Pangato. Hello, good afternoon everyone. Ayan, Nembraida. Magandang hapon, Nembraida. Magandang hapon po. Yes po, ako po si Nembraida. Buong-buo ha. Ayan, Papalem, sino pa ang ating kasama ngayon sa Bilib Kami Sa'yo? Siyempre, dito rin nating Katinig Youthcaster na nahalal naman bilang SK Chairperson ng Barangay Dajangas North. Let us all welcome Honorable may drum roll pa. SK Chairperson electa ng Barangay Dajangas North, Jerich Jade Cortez. Ayan, hello everyone. Magandang hapon sa ating lahat. So, grabe naman yung honorable natin dyan. Honorable sila. Ayan, shoutout na kayo kung sino yung isa-shoutout natin ngayon pa. Sige, bati muna. Kasi nandito na sila. First of all, I would like to send my sincere greetings sa ating mga kabatang Hilaga from Barangay Dajangas North. Thank you so much for sa support and love po na binigay niyo sa akin during the campaign, no? Talagang feel na feel mo yung init ng and yung alab ng suporta nila sa amin since day one. Yeah. Kaya sila talaga yung source of strength namin, no? Why we continue good in terms of running, no, for the office. Init at alab ha. Nagliliyab. Bukod sa mainit na Jansan, iba din yung init at alab ng suporta. Okay. Sige, Ida. Ikaw naman. So, ako din, I just want to send my deepest gratitude sa buong Barangay Dajanga South dahil sa suportang binigay nila sa amin sa Team RG ng hatid ay responsible governance. Buti naman pala yun. May kinabahan. Medyo kinabahan kami. Pero yan, maraming salamat. Sabi mo nga, deepest gratitude. Ang lalim nun, ha? Grabe. Galing sa baba. At nagpapa-shoutout dito, watching from Barangay North, guwapara kaayo akong agaw, uy, Jeris Jade Cortez. Sabi ni Neng Kikay. Igagaw daw. Sabi ni Link, good luck cuz, sabi dito. Diba? At dito din si Rex Pahilagaw, Hancorda, no? Diba? Ito pala siya. Hancorda. Proud uncle daw, Barangay Dajangas North. Ay, hello, uncle. Ang mga katito dyan. Ay, hindi pala tayo yung Hindi pala tayo yung guest. At kay Ida, bida ka. Sabi ni Cyrene Juanday. Ay, meron ka ng mga bagong tagline ngayon, ha? Ganun talaga. Silingan daw, sabi ni Gina Lynn Conehar. Congratulations. Sabi din ni Carlo dito, proud pinsan ni Jerich. Ay, dami pinsan. Mag-comment lang kayo dyan, ha? Habang nandito ang ating mga leaders, di ba? Mga kabataan. Okay, si Michelle din, congratulations daw sa inyo. Kapwa CVAP natin bro. CVA na siya. Ayan. Syempre, huwag natin patagalin pa, no? Mustahin natin si Naida at si Jerich. Yung pakiramdam ngayon na mahalal sa inyong mga kanya-kanyang barangay. No? Si Ida yung SK Kagawad na nahalal sa Barangay Dajangas South. Ito naman si Jerich ay sa Chairperson. Chairperson pala ng Barangay Dajangas North. From North to South tayo mga katini. Correct. Ito na magbabanggaan na. Ay wala. Hindi pala. Hindi talaga, di ba? Kahit iba naman yung barangay. Pero happy kami. So, kumusta ang iyong feelings? Nagtuturoan. Sige, si Ida. Sige, so kami naman yung... sige nga, kami na nga. So, ayun, until now, hindi pa rin kami makapaniwala talaga. Like, honestly, kasi grabe yung struggles from even before the filing.
until the day na natapos yung election. Akala namin after the election, tapos na. Pero may mga backlogs pa. Bakit naman? Ano yung mga secret na lang. Secret na lang. Okay lang. Sige lang. Sa kampanya naman yan. Oo, sa kampanya. So, ayun. So, nakakapagod, pero at the end of the day, I can really say na worth it talaga yung rain or shine na laban na ginawa ng team namin. At yan ay literal, ha? Na yes, rain or literal shine. na rain or shine. Siguro, walang nangampanya ngayon na walang may sakit. Walang may sakit, no? Halos yun yung maganda. lahat kami ngayon. Maganda, may sakit. Ay, hindi pala maganda. Wala maganda. Hindi naman. Mali pala, mali. Maling reaction. Maling reaction pala yun. Sige, kung si Ida ay rain or shine down. 10 days pa naman yan, di ba? Kumusta naman itong si Jerry, yung ating SK chair? Feeling ko same answer lang with Ida. Charot. But actually, majority of the experience of Ida is na experience ko din, no? Most especially sa Team Hugpong Norte, no? If you're watching, guys. So, at first, talagang napakahirap because we don't know kasi kung ano yung magiging outcome ng election because it's like you are taking the risk, no? And ang dapat mo talagang gawin is you need to really do your best, no? So that you can achieve that positive outcome. And yun nga yung nangyari, no? We won the election and till now talagang medyo hindi pa nakakapaniwala sa resulta kasi nga there are a lot of young people din na tumakbo sa barangay namin, no? So, ang lahat magagaling kasi nga ang palagi kong sinasabi sa mga sa grupo ko, sa team ko sa SK, nako, kahit sino yung manalo dito, walang tapon kasi lahat may potential. Ayun, totoo naman yun. And we cannot question those credentials na pinakita nila. If manalo sila, then we will support them. And kami yung nanalo, siguro it is our time talaga. Yeah. Ayun din. Yes, and I would like to share something na lang din. Sige. So okay na ba, Papa? Okay lang. Mas maganda naman. Mas maganda yan. Yes, bahay mo lang din to. So, tayo lang naman dito. So, the day po ng canvassing, no, nung votation na talaga sa mga schools, no, after ko mag-vote, talagang umalis kaagad ako sa school. Ay, bakit naman? Umalis, gusto ko lang. Feel mo lang. Yes, actually, umalis ako kasi nga, I feel pressured kasi there are a lot of people na nag-expect sa akin na, Jarich, sa'yo na talaga yan. Parang sure win na. Pero, I'm a firm believer kasi, papalam na kapag para sa'yo, para talaga sa'yo. Yes. So, kahit gaano ko kagaling na leader, kapag hindi yan para sa'yo, hindi talaga yan para sa'yo. That's why yung ginawa ko, Papalam. Umalis ka na lang. Umalis na lang ako, sabi ko, para sa inyo yan. Charot! Ginawa ko, Papalam. Pumunta lang ako sa simbahan, like sa parish, sa LPGB, no, in front of the plaza. So, like, 3 hours ako nagsay sa Grabe, simbahan. no? I turned my phone off para hindi ako makareceive ng mga negative feedback. Kasi, guys, yung vote natin in this precinct, konti lang. Ayoko makarinig ng mga updates, mga ganon. Gusto ko yung, magsisimba lang ako and I will just surrender everything to the Lord. Yes. Nako, Lord, no matter what the result of this election, I know that you have a reason and may purpose lahat ng to. So, after ko matapos magsimba, in 3 hours, umalis ako. So after I turn on my phone, so doon ko nakita yung talagang lahat positive na nice. Lahat talaga ng precincts po sa mga schools from JP to North. Ako talaga yung nanalo. Wow. It was a miracle somehow. Kay of course I know na ang mga tao sa amin yung paningin sa akin is stricto daw. Yes, tas sige, kaning Bisaya, magbisaya ako kay ginaingon na lang kaning. Sige. Kaning over daw kay kog credential na sila nga. Siya unsa-una ang credential daw sa pag-serve nako. Nako, it's important man gyud, no, because it's a proof na for how many years andoon ka sa grassroots and you really serve the people. Totoo yan. Ebidensya mo din yun eh. Yes po. Hindi yun lang para lang may mailagay. Yes. Para meron silang basihan din. Kaya nga yun yung sinabi sa kanila. I don't need to explain it to you guys because it's part of the qualifications na binigay ng government, no, na of course dapat yung mga umupo sa position talagang competitive. Yes. Ayan, and talagang yung may true potential, no? That's why, yung pala kong sinasabi sa amin, sa mga Kabataan Hilaga, every time we are doing our campaign, no? Seek for
for qualifications, seek for intention, no? Because at the end of the day, we deserve to be represented by good leaders. Tama. Yung mga kabataan na talagang bihasana sa larangan ng pagvo-volunteer, sa larangan ng pagsiserve. Kasi kung volunteer ka, mas nakikita mo yung grassroots Mas nakikita mo yung problema at paano mo ito isosolve is i-base mo doon sa experiences mo, doon sa mga naging leadership roles mo in the past. And of course, ito yung mga tinatawag nating leader na tamang intensyon lamang. Kasi nakikita natin na kung wala tayo sa pwesto minsan matagal pa tayo naririnig at yung mga programa natin minsan hindi pa na ilalagay na na papansin minsan ng mga SK na nasa pwesto, 'di ba? Mahirap din 'yon. So kayo, yun yung nagiging drive nyo ba sa pag-serve dito sa ating SK? Yes, sir. And before kasi sorry, another sharing. Okay. So, go lang. Si Ida baka makatulog ha? Ito Ida baka may... Pero ayun, sige. So actually, same pa din man yung thought na i-share ko. Pero, I would like to add na lang din to all of the young people in our barangay na you are worth the risk talaga. No, yun. Kaya, yun yung pala ko sinasabi, win or lose, Kabatang Hilaga, you're worth the risk. Tama naman. Kasi hindi ko alam yung mananalo ako, but still, I took the risk because there are some people who believe in me. And yun yung naging driving force ko, na para ipatuloy yung laban. Of course, may mga tao talagang yung pipigilan ka to run, no? It's normal. And yung kinuha ko talaga ng source of strength is yung mga tao naniniwala, no? Tama. Kahit isa lang yun or dalawa, as long as maniniwala, may rason tayo para magpatuloy. May laban ka. May laban tayong dapat ilaban. Yes, at hindi para sa sarili mo yon, para sa bayan. Yes, I agree with Jerich, no? Tsaka, the thing about taking the risk, alam mo yon, like frankly speaking alam to ng mga tumatakbo for SK. If pera yung usapan, hindi drive, hindi motivation sa SK. Kasi walang sweldo ang SK Kagawad. Honorarium lang yan. Pero hindi yan yung nagiging drive ng youth kung bakit kami tumatakbo. Kasi kung pera lang naman, ba't ko pa naman naaksayin yung oras ko? Ako lang naman yung mapapagod dyan. Tsaka, kahit anong gawin mo, may masasabit din talaga yung ibang tao sa'yo. But, it was not because of that why I chose to run then for SK. Kasi, nakita ko kasi sa barangay namin, from the time na parang, of course, engaged na talaga ako dati sa barangay, pero mas naging engaged pa ako the time na I decided to run. So, mas nakita ko na madaming youth yung kailangan kami. Like, I swear to God, nakita ko talaga na maraming may potential. Madaming youth na gustong expose yung sarili nila, but because they were not aware and they were not informed of the platform given to them. So yun parang naging inspiration ko na kailangan nila ng isa pang leader, ng isang kabataan na parang buboses din for them and to stand with them. Not only stand for them, but stand with them. Ay, gusto ko yung stand with them. Kasama kayo, no? Sa pagsulong ng kung anong youth development. Sama-sama tayong tumayo. Tatayo. Let us all stand. Let us all stand. Hindi pala to. Iba pala yan. Magkuhan naman good. Pero tama yun. Naalala ko yung Voice Master, yung founder ng Voice of the Youth, no? Voice Master Pocholo Gonzales. Nung binuo niya rin yung CVAP. At nung, syempre, isa rin siya sa mga youth leaders ng bayan. No? Nung kabataan pa niya hanggang ngayon naman actually. Habang tinatayo niya yung sarili niya, tinatayo niya rin yung iba. Mahalagang katangian yan ng mga lider na oo naman, huwag mong kalimutan yung sarili mo sa pag-i-improve pero habang nag-i-improve ka, huwag mong iwan yung mga taong nangangailangan sa'yo, lalo na't alam nila na ikaw ang kailangan nila. True. Diba? Ay, ganda namang sinabi ng ating guest, Tito Jack. Ang dami nilang sinabi. Busog na din ako. At nakikita ko sa mga sinabi nila, alam mo, mulat sila sa realidad, tumatakbo sila, pero hindi sila napagod. Ay, dahil ano sila? Mega C+. Mega C+. Na-insert pa natin. Pag Mega C, always kang healthy. Memorize ko na. Sige, naging drive nila, naging motivation nila na
kung nandun sila sa sa posisyon, mas mari-reach out nila yung iba pang kabataan. Na kung saan man ay nako-connect nila yung mismong sarili nila sa ibang kabataan na ito yung na-experience nila, 'di ba? Oo. Na syempre sila yung magiging daan para matulungan yung ating mga kabataan kasi sabi nga ni Ida, meron siyang mga nakitang potensyal. Sayang din naman kung hindi magagamit. 'Di ba? Sayang din naman kung hindi ito mapapakinabangan ng mismong barangay kung saan ito naman pala ay makakatulong sa ikauunlad ng barangay. Pero matanong ko lang, mabilisan lang, ito ba ay pinangarap ninyo? Kasi 'di ba meron talagang mga kabataan na sabihin natin sa murang edad pinangarap na maging leader, pinangarap na mag-serve, ganyan. Pero kayo, nakita nyo ba yung sarili nyo noon na sa kung saan man kayo ngayon? Ako, honestly, hindi talaga. Kinain ko talaga yung sinabi ko before na hindi ako papasok sa politics. Pero, andito na. And I felt happy with what I'm doing right now. Yeah. Hindi mo pinangarap pero dahil nakita mo yung nakita mo yung need to run because of the parang may mas malawak na plataforma. Yes. Parang biglang naging calling ko na lang yung mag-serve, especially sa youth. Gusto ko kasi itanong, paano mo nalaman? Like kayo ni Jerich, no? Kung si Jerich din ba, ganun din ba? Ikaw ba pinangarap mo ba ano yung deciding point? Parang ganun ba? Pinangarap mo ba o hindi? Yeah. Okay, so to be honest, papalam no, wala talaga akong drive to run before. Kasi nga, gusto ko lang mag-work behind our sangguniang kabataan because I am support a volunteer. Gusto ko lang yung yung support system mag-help sa kanila. If need nila ng manpower. But after kung malaman na yung outgoing SK chairperson namin, sino ba? Kay Ria Paula Panuel Dominguez, no? Hi. Dumating yung point na hindi na siya pwedeng tumakbo because of her age. Kasi nga, meron tayong age limit sa SKS. Pagkatapos, nag-talk sa akin si Ate Pao. So, Jerich, di na ako makadagan because of my age. So, I don't see anyone na kaning suitable sa position but you. Wow. Tapos at first talaga, sir, I declined the offer, sir. Sana siya, pero binigyan niya ako ng ilang araw para pag-isipan. May tanning ka? Yes, may tanning. Sa desisyon. Sa pag-decide naman. And then, sir, after doing some reflection, sir, inisip ko na kapag hindi ako yung tumakbo, so walang tao magpapatuloy ng legacy ang nasimula ng aming SK chairperson. And I really admire good our SK chairperson, Ate Ria Paula, no, na because she was one of the people, no, na talagang na-push sa akin to be the best version of myself. That's why, without Ate Paula, hindi ako makikilala sa KK Dot or any... KK Dot. Ano ba yung KK Dot? Anong KK Dot? Kabataan kontra droga at terorismo po. Kasi nandito sila sa comment section. Yes! Nakita ko din sila sa Irene po. Hello. Sino nandito? Sila sa Irene, yung mga KK Dot officers. KK Dot Federation. Ayan, hello po. Sige. So, going back. So, ayun po. So, like lahat po ng meron ako ngayon, no, lahat ng awards or achievement po and accomplishment na na-receive ko, it was because of Ate Paula. That's why ayokong huminto yung legacy ang nasimulan niya because natulungan ako noon. And I know na kapag itinuloy ko yung legacy ang yun, marami pa tayong batang matutulungan, no, at para maging tunay na leaders talaga. Kasi one of the education, no, na naging effective leader ka is that may nagawa ka na another breed of young leaders po sa inyong barangay. Yeah, parang a good leader doesn't create followers. They create more leaders, no? And I think it is yung calling mo. Yes, my calling na sige Ate Pao, I will accept the challenge, no? And ayun, may mga tao nakasuporta sa akin and ipagpatuloy ko to. Ipapatuloy ko tong laban. Bago yan, actually, hello kay Misty Jean Katuran. Ay, hello po, Misty. Baka makalimutan ko kasi. Hello, Misty Jean Katuran. Buong-buo Misty, ha. Wala kong masyadong dyan. So, eto na, napunta na tayo doon sa mga gustong ipagpatuloy. Punta tayo doon sa mga agenda ninyo. Ano yung focus ninyo na mga advocacy programs, activities na pagpapatuloy ba or gagawing bagong pakulo sa inyong mga barangay para makatulong sa inyong kapwa kabataan? Sige, si Ida muna. Si Ida. So, sa akin, I'll give it general na to na ng buong slate namin. Kasi, sige lang. So, yung sa akin nga muna pala, since I am an educator, gusto ko talagang mag-focus sa education talaga. And gusto ko na parang
mas mag-promote ng inclusive education, especially sa barangay namin. Since yung Barangay Dajanga South is one of the center of the mga schools dito sa Jensan. So, parang we need to like cater more students, especially kasi sa barangay namin, hindi masyadong nabibigyan ng importance yung education. Maraming bata na sa teenage pregnancy. So meaning na nasa-stop sila ng pag-aaral. Nasa-stop sila. Okay. And it is because they don't see the beauty sa education. Parang bakit pa ba ako mag-aaral? Yeah. Meron akong supling, so I have to work for that. that. And that's the reality. Tama. Kasi 'di ba, pag you choose practicality kasi, kasi trabaho na lang ganon. So we would like to help them, not only the students, pati yung OSYs namin, mga out of school youths namin. Kasi marami ba doon sa South? Marami talaga. Marami. OSY? Kasi mostly din kami yung mga nagiging sa barangay namin yung respondents ng mga research about ganyan. So, yung SK chairperson-elect namin, si Kate Banyas. Si Kate? Gusto natin imbitahin din yan minsan dito. Magiging voting na rin yan daw yan. Magiging sibap pa. So, si Kate Banyas is, malapit talaga yung heart niya sa mga batang hindi nakakapag-aral, and gusto niyang bigyan ng privilege sila. If hindi makapag-aral, is bigyan sila ng job or anything na makakapagpabuhay din sa kanila. Option. Yes. At least may option. Kung hindi talaga kaya or hindi sila interested. Yeah. No? Because we can't force them naman. Yeah. So, hindi naman sila mapipilit. At naghanap kayo ng paraan para maging sustainable kung ano man yung di ba, makakatulong sa kanila. Yeah. So, ayun nga, marami nga talagang gustong magawa ang serbisyong Kate Banyas, but of course, hindi rin to magiging possible without the help din ng aming mga constituents sa barangay. So, ayun nga, we also hope na ito lang talaga, sana yung mga, hindi lang to para sa barangay namin, but to all youth, not just in Jensan, but in the whole Philippines. Na your leaders also have their limits. And sometimes kasi, nag-rant na. Alam ko, iiyak ka na eh. Hindi kasi, like, sa social media nowadays, di ba, grabe yung demands nila sa youth natin, and we're not like as powerful as the one sitting sa barangay. Yes. So, and the youth should also be informed about that. But besides that, we are very grateful na the youth nowadays are very open na din sa mga ganyang bagay, and they are very wise in choosing their leaders. And sa mga kabarangay din namin, we want to assure that whatever we have promised to you and we have said during the campaign is gagawin talaga natin. Usipon ko. Syempre naman, hindi naman pangako yun, plano yun. Yes, it's the plan for the betterment. At yung Oo nga. Ida pangato. Hindi daw pangako. Yung mga sinasabi natin, 'di ba, sa mga plataforma nila, hindi naman matutupad 'yan nang sila-sila lang. Tama. Whole of barangay approach. Oo. All of community dapat. Katuwang ang lahat ng mga kabataan sa barangay. Dapat informed din sila sa ganun na Isa pa yan sa mga nirarant ng mga youth leaders talaga. Sayang yung mga magagaling na youth leaders kung ang mga mismong youth sa mga barangay ay matigas ang ulo at ayaw mag-participate. Yun ang challenge ngayon actually ng mga youth leaders. Paano ka magiging creative para ma-invite sumali sila? Talaga sila. Grabe. Sige, mamaya na si Jerich muna yung ating bago ko i-follow up yon. Okay, so ang question sir na is yung about mga focus agenda focuses ng mga programs namin. Yes. Siguro to make it general sense, kung isa-isahin talagang madami tayong programa na gusto. Okay, first po talaga na inisip namin is yung sustainability ng programs. Kasi nga hindi tayo pwede gumawa ng program na temporary lang yung yes, hindi pwede na pang isang araw lang yung programa natin. It should be sustainable. No, and talagang lahat ng programa namin is inangkop namin sa ating sustainable development goals. No, and one of the advocacy and programs that we would like to highlight yun is our scholarship program. So, ito yung tinatawag nating SK Hupay Alalay Series. So, sa SK Hupay Alalay Series po, andito po yung ating distribution of
school supplies from elementary to college, no? Kasi yung high school and senior high school natin. Next din po yung ating module mo print na SK program. So, we will be implementing free printing programs para sa lahat ng mga students natin. And of course, sa other youth din po na may mga pangangailangan in terms of printing, no? So, I know that it will going to be a big help kit for them. Next is our SK financial assistance. So, hindi siya scholarship talagang yung system, yung kami yung magbabayad sa school nila because we all know talaga assistance na yung pwede maibigay ni SKs kasi nga we have limitations sa fund. Budget no? yun. Yes, at least meron. Yes. Pero at least meron kayong ganyan, financial assistance. So at least may counterpart si SK sa kanilang mga payments sa school, no? Kahit konti lang, at least nakakatulong pa rin tayo sa kanila. Miscellaneous, gano'n, no? Yes po. Minsan yun pa yung malaking problema. Tulong na yan, ha? Hanggat meron, magpasalamat kaysa sa wala. Kasi nga, ang mga youth ngayon is, ano ba yung term na tinatawag sa kanila? Talaga napaka-outspoken na nila. So, kung ano yung gusto, dapat yung sinusunod natin. So, ayun. Which is... parang merong, sometimes, parang merong assertiveness at some point. Hindi nila nakikita. Yes, hindi nila alam na behind these programs, no, may ginagawa tayong legal process. Hindi basta yung nakakalabas ng pera o kahit ano, but our SKs are really doing their best to provide quality programs for all of them. Yan. Ano yan? Versus yan, idealistic versus practicality. Yung mga hindi nakikita na marami tayong gustong ipatupad. Oo naman. Pero tingnan natin, may budget ba dyan? Masyado bang malaki? Hindi lang naman yun yung agenda na tinututukan. Totoo. At ano ba yung dapat na i-prioritize, di ba? Yes. So parang at the end of the day, no, talagang dapat nakabangga sa budget natin yung mga programa ginagawa. Because ngayon pa lang pakinggan nyo si SK and we are in a small barangay, no, together with Ida. So talagang sa yung North fan and namin. South. Pero hopefully talagang madagdagan pa yung fan natin from the government din naman. Minsan nag-outsource pa yung SK para lang madala. Yung mga sponsorship namin, partnership with other sectors. Yeah. Okay, so, ano ba? So, okay, for the sports naman, papalim na talagang hindi mainit yung sports. Yeah, super. Kasi di ba, alam nila sports lang yung ginagawa. Sa tingin ko naman, ano bang bago na may Yes, that's why, sa aming barangay, we will not be focusing lang talaga sa basketball and volleyball. Totoo yan. Hindi lang pang basketball ang SK, ha? Sa mga kabataang na nakikinig dyan, hindi lang ang basketball ang sports na meron. Para mapasok pa natin yung social inclusion and equity dito. So, we will be giving platforms para sa mga PWDs natin. That's why magkakaroon tayo ng Paralympics. So, Paralympics is for all of the PWDs sa aming barangay. Kasi may mga PWDs din sa amin na may mga talent sa sports, magagaling sa arts, no? So, by conducting this Paralympics, na mabibigyan natin sila ng boses and to really make sure that walang maiiwang kabatang hilaga sa aming barangay. Lahat tayo sama-sama, no? May kapansanan man or wala, as long as you are a member of our barangay, so mabibigyan ka ng boses po. Talagang yun yung main purpose ng Paralympics natin, to promote inclusivity, and equity among the young people in our barangay. That's why Paralympics talagang gagawin namin yan. Next din po, we will also make sure na lahat ng sports like soccer, ano pa ba, sepak takraw, yung mga Filipino games natin talagang isusulong natin yan. Kasi baka nawawala na sa isip. Yes. Talagang sariling atin. Mostly nakafocus tayo sa mga e-games, no? Oo. Tapos without knowing na may other sports na pala na marunong yung mga kabataan, no? So, it's like, giving, na lang siguro, ang platform sa kanila para sila na mismo yung magpapatuloy niyan. No? Kanya-kanyang preference yan eh. Kumbaga, yung sepak takraw, yung mga physical games. Physical games. Kailangan din yan kasi overall health, di ba? Yung mga larong Pinoy, actually, nagtataguyo din yan ng ating kultura, ng identity. Mas magiging proud ka kung mas kilala mo yung sarili mong identity. Yung e-games naman, hindi naman pwedeng walain din naman yun. Meron pa rin yun. So, siguro, may mga e-games pa pero this time, bibigyan natin yung na-attention yung mga hindi na nabigyan na attention for the past years. So, it's like, empowering the games na nakalimutan na or unti-unti na nakakalimutan. Nice. So, it's the counterpart of our SKs then. And of course, as for the environmental program, so ipagpatuloy natin yung mga cleanup drives natin. And of course, sa amin din, wala kaming malapit na dagat sa aming barangay because we are in the heart of the city. Wala nga.
Meron kayo malapit terminal. Terminal tsaka tsaka ilog. So magkakaroon tayo ng tree growing activity sa tabi ng ilog. So it's not tree planting activity because it's tree growing. Bakit naman ganon? Kasi pag tree planting po, hindi mo kasigurado kung mabubuhay yung lang, no? But if we promote tree growing activity, so talagang may binibisita natin every week yung mga tanim natin eh. Tama din no? naman. It's like gina-observe yung growth nila. So may mga nakabantay. So sino na nagbabantay doon? Sila din. No po. So since makabantay, malayo kami. Kabuanan ba ang pagbabantay nito? Yung ilog namin is nasa Purok 1 to 3. So, meron tayong mga KK officers dyan, mga tipo na nakabataan Purok officers. Okay. So, sila yung mga officers din sa grassroots. So, we will be giving them the opportunity, no, para bigyan ng pansin yung mga tanim natin doon. So, they will give us the report kung naging successful ba yung mga tanim natin, if tumubo ba. So, at least kung may mga namatay man, at least maka-aid ka agad kami. So, pupunta, tapos magtatanim ulit doon. No, it's like just try until talagang maging successful yung mga tanim. Buti naman until you die pa. Nag-aaral. Try hanggang tumubo. Kinder na ba yung grow. So more on youth empowerment, and then also we will conduct a lot of leadership activities. So Hilaga Youth Parliament. So it's like it's creating another parliament. Yes. Para sa leadership. Okay. We already conducted Hilaga Youth Parliament for the past 2 years, and I was the lead convenor of our barangay. Wow, congratulations. So yan yung counterpart ko kasi nga ako yung representative ng barangay namin during the Jensen Youth Parliament. So and after joining that leadership training, sabi ko hindi ko i-share sa barangay ko. No, kasi nga ang laki ng tulong niya, Papa Lem. So, lalo na sa proseso, yes, diba? Ayoko ipagdamot yung mga natutunan ko sa Jensen, no, para sa mga kabataan namin sa North po. Diyan tayo. Ano ba yung parliament? Para alam ng mga kabataan hindi masyadong familiar. Okay, gaano ba ito nakakatulong talaga? Parliament, no, it is a legal process, no, most especially in conducting meetings. Kasi hindi pwede na we are in a government tapos informal yung meetings natin. So walang magagawang wala tayong magagawang resolution, ordinance, or any legislative documents. Parliamentary procedure. Yes, sa parliamentary procedure, no, we are following talaga legal processes dyan. So, pag sa meeting, so, dapat meron tayong tinatawag na mga house rules. So, kapag hindi ka binigyan ng acknowledgement ng chairman or ng madam chairman ninyo, so, wala ka talagang freedom to talk. So, you need to wait na i-acknowledge ka nila. Tama. And after that, no, yung mga choose of words natin dyan, talagang dapat hindi tayo basta-basta nagsasabi ng mga salitang unrelated, no, sa topics na binibigay. So, and also sabihin ka ng irrelevant. Yes, mga irrelevant. And isa din sa mga importance ng Youth Parliament is that nakakagawa tayo ng mga ordinansa at mga resolusyon, which is very important, no? Kasi sa SK, hindi tayo makakagawa ng isang programang yan kung wala tayong resolution na ginawa. No, most especially if wala yung approval ng August body or ng KK. So, talagang maka-question tayo ng tao, bakit nakandak na yan na activity without creating a resolution ng ordinance, no? So, if we have this parliament procedures in our barangay, talagang we can promote kasi a more productive na SK Council, and at the same time, no, mas magiging formal yung processes na ginagawa natin. It's also following the national government, no, kung ano yung flow of meetings na ginagawa nila. At least may mga young leaders din na alam kung ano yung mga dapat at mga tamang gawin. So hindi yung nagmi-meeting lang tayo outside or kakain sa labas. So, it's not like that po. Training yun dahil yun naman ang gagawin nila pag hindi na sila kabataan, if they want to run for, pagkatapos na barangay na, kaya sa city mismo, yun, SK ang training ground talaga for those training para sa mga parliamentary, paano talaga gumawa ng batas, paano ipapatupad ito ng tama na pwede ring i-account, 'di ba, sa lahat ng mga leaders, no? Hindi lang basta-basta nagprograma, yung
budget dyan, bakit ganito, ganyan. Di ba? Ganun yung ginagawa niya. And it's a stepping stone din para sa mga kabataan, 'di ba? Na ma-practice yung professionalism, yung disiplina mismo pagdating sa mga meetings, at ang pinaka-importante yung acceptance na kahit anumang resulta dahil napag-usapan at merong due process, ito na yung magiging hatol, 'di ba? Wala tayong magagawa kapag nakapag-decide na lahat. So if the majority already decided, then wala tayong magagawa. So we need to really follow that. So ayun, yung acceptance talaga, no? So it's very important then. And ano pa ba? So ayun po, sir, like youth empowerment pa din ng mga activities natin. So and of course, para sa social inclusion naman po. So we will be also creating a different po na cultural festival po in all of the indigenous people in our barangay, kasi nga madaming blaan po. Cultural festival. Yeah, cultural festival. Yeah. So it's like cultivating their culture, kasi sa amin naka-focus tayo sa sa modern youth, no, without seeing those young people na na talagang very loyal sa kultura nila. So this time sa aming culture activities, we'll be giving them the platforms, no, para ipakita sa mga kabataan din sa barangay namin na may ibubuga sila, no? Ayun po. Tama naman yun. Kasi kung hindi nyo sinusuportahan yan, paano yung isang kultura na mawawala lang? Totoo. Yan maganda yung masasayang culture. Tsaka maganda din na ma-empower din yung mga youth IPs natin, mga indigenous people. Sabi ni station manager, right side. Kamusta ka daw? Daw yung nasa right side ko. Tininan ko, nagulat ako, buti na lang hindi ako meron pang isa pa sila dito. Nako, Sir Ralph Lurada, ang ating station manager. Magandang hapon. Uma-agree dito si Michelle Macato. PWDs with a heart. Yan nilagay niya. Diba? Magandang mga halaman natin, yung mga SK na nanalo, is hindi lang naman, yung iba kasi parang, nanalo kasi ganito, ganyan. Hindi, may plataforma naman lahat eh. Hindi nyo lang siguro napakinggan at hindi nyo napapag-usapan. Hindi lang din sila aware. Hindi binigyan ng chance. Hindi nabigyan ng chance. Sarado yung isip. Ayun nga eh. So with the programs ito na ini-invite namin yung mga SK kasi gusto namin kami yung maging partner in information drive na ipapaalam natin sa publiko. And I think papalim may idadagdag si Ida. Go Ida. Yeah, so speaking also of inclusivity, ang barangay namin is mostly populated by Muslim people. So we have Purok 13A and 13B mostly occupied by Moro. So, isa sa project din ng SK in partnership with Barangay is ang makapag-establish tayo ng madrasa, which is a learning center. School. Yeah, it's an Arabic school for education yan eh. Children maganda yan. ng mga Muslim. And I think it is also open then for non-Muslim who wants to know the cultures and the Arabic language. Yes, actually, it's open. Alright. Yes. Hindi ko alam yan eh. Akala ko madrasa lang eh. Parang doon lang exclusive lang sa kanila, 'di ba? Pero pwede pala. Maraming interested na malaman yung mga mga tenets. And it's a good thing kasi nalalaman natin yung kultura nila, mismo yung ways nila, 'di ba? Without culture kasi hindi mo alam paano palaganapin yung pride ng community. Hindi mo alam paano sila hikayatin. Totoo yan. Kung hindi mo sinusuportahan yung kanilang identity, cultural identity. One way to understand them is to, 'di ba, to learn their ways, 'di ba, their culture. And to learn the past. We know the way. Stand with them. That's hindi lang pwedeng stand for them, no? Ayan, pero syempre Papalem, bago tayo magtapos sa ating Bilib Kami Sa'yo, tanungin muna natin sila na kanilang mga mensahe. Ayan, para sa mga hindi lang siguro sa mga kabataan sa SK, sa barangay ninyo, pero as a whole sa ating mga katinig ng mga nakikinig ng mga kabataan. Jarich? I will start. Okay, so this message is not for barangay alone, but for all of the young people, most especially sa mga nag-start pa lang sa field of leadership, no? Never be scared to try, because even me nag-start ako dati sa takot ako, but I took the risk, and ayun, I saw the fruits of my hard work. No, ayan, never be scared to speak up, most especially if you know na nasa tama ka. No, and always be reminded to all of the SKs, no, sa different barangays, no, lalo ting isipin na
we are representing the unrepresented. So be the voice of the voiceless, yun. No? Idalal ka nga dyan dahil ikaw ang magiging boses ng bayan. Yes. Ayan. Kayo magiging boses ng kabataan. Kaya talagang wag tayong maging self-centered. So kasi ay maganda. Kasi ngayong other SKs now, parang hindi na namamansin. So, I'm already in a position. So, thank you na. Parang hindi nakilala. May mga ganun? Oo. Yes, may ganun na eksena. Mag-neighbor pa tayo. Dahu. Minsan siguro baka hindi lang siguro na na namukaan. Yes. Pero, but in the name na we are in the position na, so it is our responsibility. Yes. To really know the young people kung kaya mo namang pumunta sa every purok ninyo, no, para magkaroon ng KK kamustahan. So I think it's better. So it's like dialogue, no. Yes. KK, so KK kamustahan, kabataan kamustahan. So yan din yung isa sa mga programs kasi namin. So ayun, kinakamusta natin, no, ang lahat ng mga miyembro ng ating barangay, no. So at least malalaman natin kung ano yung mga problema nila, and we can create programs para maresolba natin yun. Yung mga problemang kinakaharap nila. And of course, no, additional insights na din sa ating mga leaders, no, to be more transparent sa pag-serve natin. Kasi, ang daming issue ng past administrations, no? Ay, siguro, not pero other barangays, talagang hindi natin mawawala yung mga issues. Lahat naman may mga issue talaga. Yes, lahat. Pero, if we are on in the government, of course, it is important for us to promote transparency. Because during our campaign, sinasabi natin na good governance, and in good governance, dapat may transparency dyan. That's why, isa rin po sa mga programa ng aming barangay, no, is magkaroon tayo maglalagay tayo ng transparency board sa each and every purok. Wow. No? And of course, calendar of activities, at least dilit na nila ma-question ba nga, wala nag-abot sa maong balita, walang balita na nakarating sa amin na may ganitong activity. So the best way for us sa SK para malaman nila is maglagay tayo ng malalaking tarpaulins, no? Sharo. Ayan, yes. Sharod question pa nila nga wala na inform. Kaya of course ang other youth is not active in social media, but siguro to make it more diverse and talagang lahat mapapasukan. So we will put transparency board in each and every purok, tapos calendar of activities para malaman nila kung ano yung mga programa and mga hakbang na ginagawa ni Sangguniang Kabataan para mapaganda yung aming barangay. Yes. So it's being more transparent, no, and promoting good governance talaga sa youth natin. They could always check kung hindi niyo na pupuntahan yung Facebook page. At least sa barangay, tingnan niyo yung board niyo dyan. Po. Talagang lahat ng mga waiting shed natin dyan na basketball court, lalagyan natin yan ng cultural activities. Tama yan. Kahit mag-waiting shed hopping ka dyan. Isa yan sa pinakamalaking problema, informasyon. Yes, bakit mo malalaman yung yung mga opportunities kung wala naman silang nilalagay o sinasabi na ganitong programa. Ayan, nilalagay na. Ito na, nasa waiting shed na, nasa board na, nasa Facebook pa. Ngayon, saan ka pa? Wala na talaga isusumbat sa amin, Papa Lem. At least. We did our best na. So, we did our He learned the lesson. He learned some lessons from the past. Yes. Bali yun yung mga improvements na ginagawa namin. So, I guess yun po yung mga insights and mga advices, no? And of course, ano din po, last. Sige. Do not forget the people po na naglagay sa posisyon. Kasi sometimes nakakalimutan ng mga taong tumulong sa atin eh. So, it's always nice to really go back to them and magpasalamat. Kaya, tomorrow po, sa lahat po na aming mga kabatang hilaga. So, tomorrow 4 p.m. po, makita-kita tayo sa mga basketball court niyo kasi pupunta kami para magpasalamat sa kanila, no? Wow. It's giving back the favor and the gratitude kasi finally, no, we are in the position and it is not possible good without them. So tomorrow makikita-kita tayo. So maraming salamat po. Na-remember ko yung Pochology, of course. Very sibap, very Pochology. Ang tunay na magaling, hindi kinakalimutan at tinatanggi kung saan siya nanggaling. Siyempre yung mga taong na tinulungan ka, pasalamat ka talaga sa kanila. And it's time to give back, 'di ba? Dahil wala ka naman diyan kung hindi din dahil sa kanila. Yes. Yeah, so syempre, di din magpapatalo yung Barangay de Jangkasam. Yes, talaga. Ito natapatan na po. Kakatapos na namin mag-caravan kaninang umaga at mag-house to house sa lahat ng sumuporta sa amin itong nakaraang election. Hindi lang kami nangampanya before the election, but also after the election. So, ayun nga, maraming salamat talaga. And I just want to say to everyone, hindi lang sa youth, is gusto kong
listen to the voice that's inside you. Because parang Voti song. Parang Voti song. Listen to the inside, light up the fire. Doon magsisimula yun eh. Tama. Lahat talents or whatever skill that you have, it starts with believing in yourself. Yeah. So, pag narinig mo yon, that's it. You're halfway there. Kulang ng mga tao na magsasabing believe in yourself. Kailangan may maraming tao na ganyan. Iti-train ng mga tao ng SK for one, no? Ang dami pang volunteers na ayun, without yourself, without believing in yourself, wala ka din na magagawa. Parang hopeless ka din. Kahit gaano pa karami yung nagsabi sa'yo na, uy, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero Pero pag mismo, walang nagsabi sa'yo or hindi mo talaga alam sa sarili mo na kaya mo yun, walang mangyayari talaga. True. Siyempre, di ba may pochology tayo dyan. Nasabi ni the best time to believe in yourself is when no one believes in you. Kanina baliktad naman yung sinabi ni Ida, yung parang kahit maraming naniniwala sa'yo, pero pag sarili mo hindi mo pinapaniwalaan, wala rin. Pero paano kung wala ding naniniwala sa'yo? Pero yun na yun, yung the best time to believe in yourself is when no one believes in you. Galing naman ang platapormang yan, sabi ni Michelle Macato. Ayan. Ito na lang lastly, kasi kayo, in-invite namin kayo dahil kayo ang mga katinig natin, ang voice of the youth. Ayan. Syempre, no, na proud kami sa inyong mga ginagawa. Lalo na kami mismo nakikita namin yung volunteerism. Noon pa naman, hindi naman sinasabi namin, nag-volunteer kasi tatakbo yan. Wala namang ganun. Hindi ganun yung nararamdaman namin eh. Nararamdaman namin? Umiyak pala. Hindi, ito yung question ko. Paano as voice of the youth, paano yung naging votee kayo, di ba? Youthcaster, volunteer. Paano nyo nakikita yung kahalagahan ng advocacy natin, no? Bilang mga SK na ngayon para sa pag-improve ng kabataan. Like our advocacy on media, information, the power of voice. Sige. Actually, this is a plan na hindi ko pa nasasabi din sa whole slate. Ay, ngayon pala. Ngayon pa lang yung revelation. Pakinggan nyo. Makinig po kayo sa lahat. Pakinggan nyo, Barangay Dajanga South. So, I want our youth to be literate in media and information. Yeah. And one of my plans is to establish a publication sa barangay namin. So publication meaning yung nakaprint. Not only printed but online din na publication. So that not only informed yung mga kabataan natin sa mga latest na happenings, but also they will know how to create news themselves and maging mata ng mga pangyayari at maging tenga ng balita. Wow! Actually, tama yun. No? Without people informing people, hindi malalaman may ganito palang pagganap. Ito yung actually essence ng voting. Na-inspire talaga ako ng votee to do that. Believe kami. Wala pa. Mamaya pa. Pinipigilan ko nga lang din sa banggitin eh. Sorry. A magical word yun. Sige, tapos na si Ida, si Jerich naman. Okay, actually, no, it is very important to really promote media literacy and informations, no, most especially sa ating mga barangays. So that's why sa barangay din namin, no. So same with Ida. So actually, may mga na-establish na po sa amin. We have the El Portador. So El Portador, it is a documentation team wherein meron tayong writer. Meron palang ganun. Yes po, meron po. Pero that's why El Portador. Hindi El Boxeador. So El Portador. So pero for the past years po, talagang hindi nila nabigyan ng justice yung positions nila. So this time I would like to empower it, to strengthen, to intensify the whole team. So I think we could also adapt here the CVAP, no, sa mga voice artist maging members po ng aming El Portador sa aming administration. So I think it is also nice to help them undergo the CVAP trainings. Ayan. Actually, Votee is the media information na parang partner ng Creative Voices. Ito yung pang kabataan. Pwede din tayo mag-voice artistry training through VoiceWorks by CVAP. Doon naman galing si Ida. Yes, diba? Produkto siya noon. Abangan nyo sa The Jangas North, no? Mag-voiceworks din tayo dyan. No, gusto kong a lot of things to look forward po talaga sa aming barangay. Oo, gusto kong gawin yan, no? Ngayon pa lang sinasabi
sinasabi ko na, aabangan nyo kami dyan sa The Jangas na. Yes. Pag-partner kami. Ngayon pala sinasabi ko sa inyo talaga. Saan ba yung daan? Hindi, we are very lucky, no, yung ating mga kabataan, no, na sina Jerich, na may ganitong advocacy. Alam nyo mga advocacy ng CVAP, ng VOTI, no, we're willing to help kung anong nalalaman nila. Pino-forward nila sa grassroots. Pinipay it forward sa mga kabataang may potential na maging, wag lang maging potential, kailangan maging kinetic. Wow, potential energy, kinetic energy. Parang naging siyensya tayo siyensya dito. Siyensya na. Siyensya na. Pasensya na. Pasensya na. Okay, tuli ng araw. Ay, pa-Christmas na eh. Christmas na pala. Isang buwan na lang, magsasalad na tayo. Oy, nako. oras Single float na naman 5:55. Maraming salamat sa inyong lahat. Jerich and Ida. Maraming salamat ha. Ako natutuhan ko lang sa mga talks natin go. kanina, Papa Lem, no? Na para sa mga kabataan, kung ano mang issue, let's convert issues to opportunities. Correct. Ayan. Maraming salamat, katinig Honorables, Ida at Jared. Dahil Honorables. May nagano yung tribute natin, no? Honorables kasi yon. At sorry. sabi nga sa ating Botchology, walang nagsimulang magaling, nagsimula lang kaya naging magaling. Voice of the youth. At syempre, tunay nga ang katangi-tangi at kabilib-bilib ang ibinigay na information, inspiration, involvement at empowerment hatid ng ating mga bisita para sa araw na ito. Sa ngalan na nag-iisang voice master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzalez, ang VOTI founder, and of course, ang Brian Dave Perez, the Vibrant Voice. Oy, congratulations pala. Congrats, Barangay Townsite, Mariveles, Bataan, ang bagong SK chairperson, ang ating managing director, Brian Dave Perez ng VOTI Network. At sa ngalan din ng mga miyembro ng Voice of the Youth sa buong Pilipinas, ako po si Papa Lem, Harlem Jude Ferolino, na nagsasabing Ida Pangato at Jerich Jade pala. Ulitin natin. Kailangan din, take two. Kailangan full name din yung Ida. Na nagsasabing Nembraida Pangato at Jerich Jade Cortez. Believe kami sa'yo! Yan. At syempre maraming salamat din sa ating mga katinig dito na bumati, no? At nag-participate. Imagine, mga 20 viewers tayo in total at 76 comments ngayon. Maraming salamat sa pag-share. At si Aini, baka may baka may gusto kang batiin dyan. Oo, dahil patapos na rin Aini tayo. Rose. Nabati mo na ba? Batiin mo na. Hello? Hello? Saglit lang. Hello, mic test. Para ka may rereklamo dito. Gusto ko nang i-shoutout yung family ko na nasa Christian Village, kay Mama Irish, Papa Nestor, sa mga kapatid ko, sa mga kapitbahay ko, sa mga friends ko, lahat na. And of course, kanina po. Sino pa? Sige. 5 seconds ka na lang. And of course, kanina naman mga nagpa-shoutout. Joke lang. Yes. Si Tito Cherwin at saka si Tita Melvy Hi. and RJ Moradas. Hello po sa inyo. Ayan. Yan lang po. Thank you so much. At dahil dyan, meron kang 5. greetings kasi. Greetings. Greetings. May ano pa kayo? Papag-greet pa kayo? Wala na. Okay na? Sige. Tito Jack, may greetings ka dyan. Sige, go. Ayan. Ano bang greetings ka? I-plug mo na lang yung sarili mong voice brand account. Ayan, oo. Ano lang, sa ating mga CVAP, CVAP Batch 22 na mga participants, mga voice mates natin, CVAP. Huwag kalimutan na tuloy-tuloy lang sa pag-attend ng ating training dahil umpisa pa lang ang ating week 1. True. Abangan natin sa week 2 si Brian Dave Perez at Papa Lem Ferolino. That's me! Ayan. At abangan sa buong Gensan, ang Voice Works by CVAP. Inaanyayahan namin ang mga SKs na mga barangay. At syempre yung ating programa. VOTI Radio. VOTI Radio. Yan, alas 4 hanggang 5:30 ng hapon. Ano programa kaya to? Ito yun eh. Ito pala. Baka nakalimutan mo. At syempre, wag kalimutan, Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, ang pambansang kape ng bayan, pakape-kape ka lang, naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Capsule, kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. At Mega C Plus, Sodium Ascorbate Plus Zinc, pag always kang naka-Mega C, always kang healthy. At yan po ang programang hatid namin sa inyo. Pero bago yan,
Baka makalimutan. I-like na po. I-like nyo po pala ang aming Facebook pages sa Voice of the Youth Network at VNN Voting News Network Facebook pages. Ayan, Siyempre, Voice Papi Facebook page din yan. Go Tito Ja. Yes, Papa Lem, sa ngalan ng aming news at technical staff, Engineer Gab, sa station manager ng 105.1 Mega News FM, Jansan Ralph Llorada. Ako pong muli ang inyong katinig, Tito Jack, John Anthony Kabuga, ang nag-iisang The Voice Vision ng SIVA Batch 10 at Voice of the Youth Network, kaboses ng kabataan sa larangan ng edukasyon, ang boses sa matunog na posibilidad. Nag-iiwan ng mga linyang pagbusilak na puso, malawak na isip at tamang pag-uugali ang puhunan, Mavo-Voti ang may pahahayag ng boses ng kabataan. Sa ngalan ng nag-isang voice master ng Pilipinas, Pocholo Gonzales, Voti founder, Creative Voices, and CVAP founder, ako po ang inyong katinig at kababayang kasangga ng kabataan na Papa Lem Harlem Judah Ferolino. Your one and only Voice Papi at Executive Director ng Voice of the Youth Network na nag-iiwan ng katagang. Aanin pa ang boses ng kabataan kung hindi naman ginagamit sa kavotihan. Kasama ang buong puwersa ng Voice of the Youth Network at 105.1 Mega News FM Jensen. Ito ang Voice of the Youth Radio. Was driven by the fire inside of you. Was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved in power. We are the power, we're the voice of the youth.